Isang mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Charles Rodolfo MD sa 365 Daily Devotion. So ngayong araw nga po ay tatinakayan po ng iba't sa David and Goliath. So ating pong pag-aaral ngayong araw ay ulit sa Facing Giants. So ang ating pong tatalakayan ngayong araw ay matagpuan sa 1 Samuel chapter 17. And ang sabi po rito ay tinipon ng mga Pilisteo ang kanilang mga hukbo upang makipagdigma at sila'y nagtipon sa Soko, sakop ng Juda, at nagkampo sa pagitan ng Soko at Aseka sa Esperes Damin. Nagtipon-tipon sina Saul at ang mga Israelita at nagkampo sa libis ng Ela. Ang kumain sa pagdigma laban sa mga Pilisteo. Tumayo ang mga Pilisteo sa isang dako sa bundok, at tumayo naman ang Israel sa kabilang dako sa bundok na may isang libis sa pagitan nila. At lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteo ang isang pangunahing mandirigma na ang pangalan ay Goliath na tagat na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. So, ang unang katuroan po natin ngayong araw ay God trains His people in hidden places. So, sinasabi sa ating katuroan ng ating Panginoon daw tinatrain niya ang kanyang mga tauhan in hidden places. Hindi niya pinapakita sa ibang tao na meron palang secret training na binibigay ng ating Panginoon. So, hindi alam ng mga ibang tao kung paano tayo tinatrain ng ating Panginoon, kung paano tayo pinapalakas sa ating Panginoon. So, sinasarili lang natin ito dahil ayaw ng ating Panginoon na malaman ng iba kung paano tayo pinapalakas sa ating Panginoon. So, ang pangalanan po sa ating katuroan ay God's faithfulness in the past secures the future. So, kung malalim ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, ay masisecure daw nito ang future natin. So, ito nga ay isa sa mga training natin sa ating buhay na kapag kailangan natin ng malalim o kailangan natin manampalataya sa ating Panginoon ang tuloy-tuloy at kailangan na hindi half-hearted ang ating pananampalataya sa Kanya, kundi dapat buo ang loob natin sa pananampalataya sa ating Panginoon nang sa gayon ay maging secure ang ating future sa ating buhay. And ang last naman po sa ating katuruan ay God fights His battle using His servants. So, lumalaban daw ang ating Panginoon o sa laban ng ating Panginoon, ginagamit niya lamang ang kanyang mga servants tulad ng paggamit niya kay David. So, si David ay ang kanyang servant dahil nga malalim ang pananampalataya ni David sa ating Panginoon. So, lumabas siya sa kay Goliath kahit na sobrang laki ni Goliath at alam niya wala siyang laban dito. Ngunit malaki ang pananampalataya ni David sa ating Panginoon. So, patuloy siyang lumaban kay Goliath at natalo niya ito. And yun lang po. Dito na po ako tapos. Thank you.